Magandang araw. So ayun na nga muna for today's video. Samahan niyo ulit ako sa aking mga kaganapan ngayong maghapon. Maaga pa nga lang nandito na nga agad ako kila mama para magpaalam na maglalaba nga ako dito sa kanila. Kaso nga lang hindi ko na nga sila naabutan gawa nga na maaga nga daw silang pumasok sa eskwelahan. Naglinis na nga lang ako ng kulungan ng baboy at pinakain ko na nga rin. Ang dami kasing inaasikaso ni mama tuwing umaga kaya ayan natulong na nga rin ako kahit papaano. Naabutan ko nga rin na gumagawa ng pot holder etong asawa ko at nag-request na nga rin ako na dagdagan na para sa kusina namin. At maya-maya nga lang dumating na nga rin sila mama kaya ayan nag-umpisa na nga rin ako maglaba. Nagmamano-mano naman ako ng paglalabada sa bahay pero pag ganitong madami na dinadala ko na talaga dito kila mama. At habang may nakasala nga sa washing machine tinulungan ko naman sa paghihimay ng malunggay etong anak ko. Wala kasi ako maisip na lutuin ngayong pananghalian kaya ayan saktong-sakto nga pagpunta namin dito kila mama may bagong pitas na malunggay. At buti na lang sumunod sa akin ang anak ko dito sa bahay nila mama. At ayun na nga siya sa lamesa naghihimay ng malunggay at sabi ko sa kanya yung kaya niya lang. Medyo naulan na nga ng mga oras na yan pero hindi ko pa nga rin tinigil etong paglalabada ko. Nandito pa naman ako napatapat sa walang bubong hindi ko naman to pwedeng buhatin gawa nga na may tubig na nga ito sa loob. Kaya ayan pinayungan ko na nga lang itong extension wire para hindi siya mabasa. Tagi-isang ikot na nga lang ginawa ko kada sarang at baka mamaya abutan pa ako ng bagyo dito. Namali pa ata ako ng desisyon niya yung araw kaya hayaan nyo na ang importante na kapaglaba. Pero sa totoo lang mga manay napilitan nga lang talaga ako maglaba ngayon gawa nga na wala na nga talaga akong maisuot. At ayan na nga, tinakluban ko na nga rin itong kapote etong washing machine para tuloy-tuloy pa rin ang ikot. At habang hindi pa nga nalakas ang ulan, nagbabanlaw na nga rin ako. Dumukot na nga lang din ako ng saluwal ni mama doon sa damitan niya para gawing pandong. Hindi pa naman ako readyng maligo pero basa na po ako ng mga oras na yan. Takot kasi ako sa ambon mga manay gawa nga ng nakakalagnat yun. Alam niyo naman tayong mga nanay, pag nilagnat or nagkasakit, malungkot talaga sa loob ng bahay. Yun pa naman ang pinakaayaw ng anak ko pa nagkakasakit ako kasi napakatahimik daw ng paligid. Walang mabunganga, walang maingay at walang nagsasaway. Medyo lumalakas na nga ang ulan ng mga oras na yan kaya ayan hininto ko na nga muna ang paglalaba ko at nagkayod na nga lang ako ng nyug. Kaunti lang naman yung malunggay na pinahimay ko kanina at tamang-tama nga lang itong isang nyug. Pinag-iisipan ko pa nga ng mga oras na yan kung anong pansasahog ko dito, sardinas ba o tinapa. At ayan na nga tuluyan na nga talagang bumagsak ang napakalakas na ulan. Magpapatila pa nga sana ako kaso nga lang parang walang balak tumigil ang ulan. Kaya ayun tinakbo ko na nga lang pauwi sa amin bit-bit ang isang plangganang labahin. Pagkadating ko nga dito sa bahay ay inumpisahan ko na nga agad atong pagluluto. Mag-aalas 12 na kasi at buti na nga lang talaga nakapagsaing na itong mister ko. May pritong isda naman kami pero gusto ko talaga na may gulay ngayong pananghalian. At eto na nga inumpisahan ko na nga pagigisa nitong sardinas. Wala kasing tinapang tuyo kaya etong may sabaw na lang. Pagkatapos ko nga magisa itong sardinas ay nilagay ko na nga itong kakanggata. At nagdagdag nga lang ako dyan ng pampalasa katulad nitong asin at magic sarap. Tigka-kaunti nga lang ang nilagay ko mga manay depende sa ating mga panlasa. At nilagay ko na nga rin itong malunggay na kanina pa hinihimay-himay ng anak ko. Kaso nga lang huli ko na nga napansin hindi niya pala natanggal lahat sa sanga. Niluto ko na nga lang na maigi para pati yung tangkay lumambot. At eto na nga sa wakas, luto na nga itong ginataang tangkay ng malunggay na sinahugan ng sardinas. Pero bago kami kumain, nagatid nga muna ako ng isang mangkok na gulay para kila mama at para kila tita. Kaming tatlo lang naman kasi ang kakain nito kaya ayan mag-share tayo ng lutong gulay sa mga kapitbahay. At kinahaponan niya ay bumili naman ako nito mga panrikado dito kila kuya at ate. Shoutout po sa inyo. O siya mang manay hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!